Welcome back po sa ating munting channel, June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino. Diretso na po tayo sa ating topic. Ito pong si Suntay at si Topak Show ay maaari daw pong madisbar. Ayon po yan sa Korte Suprema. Ayan, panoodin po natin. Ito pong balita na ito. Komentuhan na rin po natin, reaksyonan. Bago ang lahat guys, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Si Bong Suntay sa kasi Attorney Ferdinand Topacio, ayan, posibleng madisbar dahil sa paglabag sa ethical standards. Yan. Ayan ha. Ano na ito? July 8 yan, 2024. Mga kabunyog na balita. Ha? Tandaan niyo pa ba ito guys? Si Suntay, ito po isang congressman at ito pong si attorney na may topak. Ito pong si Unano. Ito pong dalawang manyakol. Kung sakasakaling madisbar po ito, deserve po nila to. Manyakis po yung dalawa na yan eh. Lalo na po itong Topak Show na ito. Pakinggan nyo po mamaya yung kanyang komento doon sa kapatid po ni Ann Curtis. Grabe po Grabe, parang hindi po abogado itong Unano na mayabang na ito. Ano po ito mga kabunyog? Bagong balita na naman ito. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sina Quezon City Representative Bong Suntay at Attorney Ferdinand Topacio kung bakit hindi sila dapat madisbar. Kaugnay ito sa mga paglabag umano ng dalawa sa ethical standards para mga abogado. Nagugat yan sa malaswang komento ni Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Gayon din sa bastos umanong pahayag ni Topacio tungkol kay Congresswoman Sara Elago. Binigyan ng 10 araw sina Suntay at Topacio para magpaliwanag. Una nang pinatawa ng Kamara ng disciplinary action si Suntay dahil sa malaswang pahayag. Itong dalawang DDS na ito, Duterte supporters na naman itong dalawang to. Ayan. Talagang ang mga Duterte supporters kung ano-ano ng mga kaso ang kinakaharap. Mayroong si Duterte nandun sa ICC, Crimes Against Humanity. Si Bato nagtatago, Crimes Against Humanity. Si Bongo malabang lumabas na rin ang warrant of arrest. Crimes Against Humanity rin. Si Kibuloy, opo. Nasakto pa sa isa pang manyakol. Lahat po sila manyakol eh. Simula kay Duterte, kay Kibuloy, hanggang sa mga galamay, manyakol. Ano tawag doon? Sino ba yung manyakol na matanda na yun? Si Mang Kanor. Anong paliwanag nyo dyan? Bakit hindi kayo dapat madisbar? Isa lang mapapayo ko sa inyo. Kasi nalilibugan kayo, sabihin nyo. Yun yung totoo. Diba? Mga manyakis kayo eh. Grabe guys, no? Lahat po ng partido o kampo ng mga Duterte talagang nauubos na. Hindi po dahil pinupolitical sila. Dahil po din sa mga ginagawa nilang kawalangyaan at paglabag po sa batas at karapatang pangtao. Pakinggan niyo po mamaya yung paliwanag dito ni Topak Show. Kung gaano kawalang kwenta. Ang kanyang opinion patungkol po dito kay Jasmine Curtis sa kapatid po ni Ann Curtis. Grabe natapat pa talaga sa pinuno ng mga manyakis. qualified human trafficking. Si Harry Roque, qualified human trafficking. Si Mike Defensor may kaso rin na qualified human trafficking. Grabe. May kaso rin na plunder. Si Bong Revilla, si Jinggoy, plunder. Si Mike Defensor nakakulong na ngayon, plunder. Si Marcoleta, plunder. Yun. Kaya, yun naman. Grabe, tapos pinakakalat pa po ng mga DDS na wala na, pabagsak na daw po ang administrasyon. Diba, may mga saltik po ata sa utak tong mga DDS na dito no? Yung mga supporters, lalo na dun sa social media trolls. Napabagsak na daw po ang administrasyon. Sino yung bumabagsak? Sino yung mga nakukulong? Diba kampo nyo? Mga bobo ba kayo? Bulag ba kayo? Bingi ba kayo? O tanga lang talaga kayo? Mga DDS na mga vloggers inciting to sedition, si Eric Celes, Cyber Libel, si Jason Sa, si Jack Arguta, inciting to sedition din si
Harold Respicio. Ubus na kayo. Cyber libel din si Kiko Barsaga. Ay, mga kabunyog, Tapos ito namang dalawang ito, si Bong Suntay at saka si Attorney Topacio. Dalawang mangkano. Ano naman ito ngayon? Disbarment naman. Ha? Nako, Disbarment. deserve nyo yan. Tungkol saan yung posibleng disbarment nila? Tungkol yan doon kay Ann Cortez. Ay, di ba? Mhm. Di ba nung nung pagdinig sa kamera, itong si itong si Bong Suntay kasi ay bastos eh. Bastos. Di ba binastos si Ann Cortez? Ha? Doon sa doon sa pagdinig ng sa kamera. Alam nyo ba guys, wala po talaga tayong aasahan sa mga DDS. Kung hindi po yan magnanakaw, mamamatay tao, drogista, pusher, manyakis, at mga demonyo. Wag nyong itanggihan. May mga resibo tayo dyan. Lalo na sa mga sinasabing bangag daw ang si PBBM, si Bongbong Marcos. Pero sila po talaga ang bangag dahil sa itsura pa lang, sa pananalita, sa ugali, at sa resibo na umame na siya'y adik. At totoong bangag ay yung amo nyo, yung poon nyong matanda. Ayan ang totoong bangag. Di ba? Sa Justice Committee, bastos itong si Bong Suntay. Binastos bastos yung kanyang remarks tungkol kay Ann Cortez. Umani yan ng ng batiko sa kanya sa social media. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, hindi naman siguro ako natural imagination. Alam nga naman pumayag sa si Ann Curtis. Kulubot ka na. Imagination o hindi, kamanyakan pa rin yung iniisip mo. Isa ka pa namang public servant, tapos sa bunganga mo pa talaga lalabas yung ganyang komento. Di ba guys? Karapat-dapat lang talagang madisbar. Itong dalawa na ito, lalo na si Topak Show, mamaya pakinggan nyo kung gaano ka-inutil ang sinabi po ni Topak Show. Tungkol po sa kapatid po ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis. kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Ay sinigundahan naman ni Yan. ni Pakinggan nyo po. Topacio, bastos din. Yan yung kapatid, bumanat pa. Si Jasmine Curtis. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan, ikaw. Grabe, di ba? Kinayo. Iisa lang yung tinutukoy mo eh. Iisa lang dapat ang tukuyin mo dyan. Hindi, wag mong sabihin na kayo, ibig sabihin maramihan. Baka balikan ka ng mga artista na yan. Baka balikan ka niyan. Tadtarin ka ng kaso dyan. Abogado ka ba? Ako hindi ko naniniwala Bakit? Kasi kung ito magaling na abogado, di sana kasama po ito sa defense team ni Sara Duterte. Di ba? At saka, lahat ng kliyente mo, unano ka, wala kang naipanalo. Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw ipagnasahan? Para ikaw diba? sumikat? Grabe. Yung opinion niya doon sa pagsusuot ng bikini ng mga artista. Mga artista, sabi niya, kayo eh. Di ba? Tama ba yung ganyang pananalita sa isang abogado? Panamang turingin. Sabihin art yun. Huwag mo sabihin ini-endorse mo yung brand ng bikini. Oo. Ini-endorse niya yung bikini. Or anumang ini-endorse niya. Kaya siya nagsusuot ng bikini. So,
Ibig sabihin pala yung mga Miss Universe, ganun din sa iniisip mo, yung sumasali sa mga pageant. Loko-loko ka palang unanuk eh. Kaya pareho yung dalawa na yan, mga bastos yung naging remarks tungkol kay Ann Curtis. Kaya Grabe, no? ang nangyari dito, Deserve mga nyo kabunyog, mga ma-disbar. kababayan, inireklamo sila. Hindi pa naman disbarment yan nung una. Inireklamo Disbar na sila sa Korte Suprema, na disiplinahin sila. O, disiplinahin. Oh. Dahil nga dun sa ginawa nilang yon, sa mga remarks nila na yon. Kaya lang, ang sabi ng Korte Suprema, itinitreat daw nila, sabi ng Korte Suprema, tinitreat nila itong mga reklamong ito kay Bong Suntay at kay Topacio bilang complaints for disbarment. Yun. Matindi ha? Dahil kayo ngayon. Hindi naman disbarment yung reklamo sa kanila. Pero, ang sabi ng Korte Suprema, tinitreat ito ng Korte Suprema as complaints for disbarment. Kaya, binibigyan ng pagkakataon si Bong Suntay at saka sila si Topacio, na Tangan ng mukha yan, no? Halos sakupin na yung screen eh. Oh. Kung ano yung laki ng mukha, siya naman ang liit. ng, tawag dito, ng height. Kaya yung utak niya, kinapos din ng height. Huwag ka nang talinuhan dyan, Topacio ka. Kung matalino ka sana, nasa kampo ka ng defense team ni Sara. Pati sila Turon, wala. Kasi nga, alam ni Sara na mga bobo to. Alam ni Sara na panggulo lang to. Kaya nga wala sila sa di ba, sa defense team. Kasi nga, wala namang napanalong kliyente itong mga bobo na to. mag-show cause. Bobo kayo. Ipaliwanag nila, yung side nila, bakit hindi sila dapat i-disbar. Yun. Ala. Ano na yan? Yan kasi, dapat naman kasi, yung pagiging lawyer, ay mayroon naman ethical standards na sinusunod kaming mga lawyers. Kaya lang ito, ang yabang pati kasi ni Topacio nun. Ang yabang kasi ni Topacio. Mas malala yung sinabi ni Topacio eh. Si Bong Suntay medyo nag-tone down. Nag-tone down nung huli. Pero si Topacio, malala ang sinabi niya. Sabi niya, ano bang masama na ganun pa. Ano bang masama na pagnasaan mo ang basta't wala ka namang ginawang masama sa kanya, pagnanasa lang naman para Coming for sa isang abogado di ba? Naku po, grabe, Topacio, kung anong laki ng ulo mo, siyang liit ng utak mo. desire lang naman 'yan, di ba? Si naman ito kasing si 'di ba yung niyan, katulad daw ng nakita niya si Ann Curtis sa Shangri-La, di ba? Ganun yung na yan pangyayari na yan. Di ba? Itong si Suntay. Kahit naman daw nakita mo, parang may pinag-desirean mo, ay wala namang mangyayari. Hanggang desire lang naman. Ganun din yung sinabi ni Topacio. Bakit? Masama ba yun? Masama mang magnasa ka? Basta't ang importante, wala kang ginagawang masama. Pag nanasa lang naman yun. Ay matindi tong dalawang ito. O ngayon, pag nanasa, tapos isinapubliko, di ba? O di kamanyakan yun, parang nasira yung isang kredibilidad ng isang babae doon sa sinabi niya. Napahiya, parang ganun. Kaya po, kapag ito na disbar, deserve po nila yan. Lalo na po itong sila kiulo si Topacio. Hambog po ito eh. Sobrang yabang, katulad ni Marcoleta. Hindi pa rin nadadala. Na kahit ang dami ng sample, na kapag ganyang ugali, sa sobrang yabang, napapahamak. Talaga namang manyakis kayong dalawa eh. Talaga guys, pag na-disbar po itong dalawang to, deserve po nila ito. Deserve po nila yan.
Kayo po, ano pong masasabi niyo po dito sa dalawang manyakis na ito? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba para mabasa po natin. At huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po. God bless June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipino.